Paano kung sinabi ko sa iyo na ang kwento ni na David at Goliath na alam mo, hindi kumpleto? Ang itinuro sa iyo sa Sunday School ay simula pa lamang. Ang susunod ay isang katotohanan sa Biblia na nakatago ng mga henerasyon, isang digmaang espiritual na lumampas sa isang bato at malalim. Matapos patumbahin ni David ang higante, ang kanyang buhay ay nasa panganib na hindi pa dati. Dahil hindi nag-iisa si Goliath. Siya ay may mga kapatid, malalaking uhaw sa paghihiganti. Mga inapo na mandirigma ng isang mapahamak na lahi na ipinanganak mula sa unyon sa pagitan ng mga nahulog na anghel at kababaihan ng tao. Tulad ng sinabi ni Genesis 6, ang bahaging ito ng Biblia ay hindi ipinangangaral sa mga pulpito. Ngunit ngayon, matutuklasan mo ito. Maaari mong maramdaman na nakikipaglaban ka sa mga higante sa iyong buhay. Mga problema na paulit-ulit, mga siklo ng pagkatalo, mga laban na tila magtatapos. Paano kung sinabi ko sa iyo na ang mga pakikibaka na ito ay may mas malalim na espiritual na ugat kaysa sa iniisip mo? Ngayon ay mauunawaan mo kung bakit ang ilang mga kaaway ay tila hindi sumuko at kung paano ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ay nagbigay sa iyo ng diskarte upang malampasan ang mga ito. Si Hesukristo ay hindi lamang dumating upang mailigtas ang iyong kaluluwa, ngunit upang mabigyan ka ng awtoridad sa lahat ng puwersa ng kasamaan. At kung mananatili ka hanggang sa katapusan ng video na ito, matutuklasan mo kung paano maisaaktibo ang espiritual na awtoridad na iyon. Ito ay hindi lamang isang sinaunang kwento. Ito ay isang paghahayag na maaaring magbago ng iyong buhay. Ang Biblia ay puno ng mga makahulang code at ang isa sa mga ito ay nakatago sa paghihiganti ng mga kapatid ni Goliath. Ang makikita mo ngayon ay maaaring masira ang mga espiritual na kadena na nagpapatakbo sa iyong buhay nang hindi mo alam. Kaya kung naniniwala ka sa Diyos, kung iginagalang mo ang Biblia at kung handa ka para sa isang tunay na pagbabagong anyo, manatili sa akin hanggang sa huli. Sapagkat may mga katotohanan na ipinahayag lamang sa mga may sapat na pananampalataya upang hanapin sila. Ito ang isa sa kanila. Bago magpatuloy, iwanan ang iyong gusto, mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. At puna sa ibaba, naramdaman mo bang nakikipaglaban ka sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyo? Babasahin namin ang iyong mga patotoo at manalangin sa iyo. Dahil ngayon, may masisira sa espiritual. Maghanda ka na. Kaunti ang nakakaalam nito, ngunit ang pagkatalo ni Goliath sa kamay ni David ay isang kabanata lamang sa loob ng mas malawak at madilim na kasaysayan ng karaniwang sinabi sa mga pulpito o sa mga paaralan ng linggo. Si David, na armado lamang ng isang tirador at walang tigil na pananampalataya sa Diyos, pinatumba ang higante sa itaas ng buong hukbo ng Israel na nagpapakita na hindi ito ang puwersa ng tao na nagdala ng tagumpay, ngunit ang ganap na tiwala kay Hesukristo at sa mga pangako na ipinahayag sa Biblia. Gayunpaman, narito ang detalye na halos walang nagbabanggit. Ang Goliath ay hindi isang nakahiwalay na kaso. Ito ay kabilang sa isang kastilyo ng mga higante na kilala bilang Rephaitas, direktang mga inapo ng Nephilim. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang napakalaki sa tangkad, kundi pati na rin sa espiritual na katiwalian, mga simbolo ng pamumuhay ng isang direktang pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Kaya, nang talunin ni David si Goliath, hindi ito ang katapusan ng isang banta, thousand in hunter. Ito ang simula ng isang digmaang ninuno, isang digmaan sa pagitan ng ilaw ng Diyos at ang pinakalumang kadiliman. Ang pananampalataya na lumipat kay David ay hindi isang lumipas na damdamin o isang walang muwang na pag-asa. Ito ay isang malalim na katiyakan na nakaugat sa kanyang pakikipag-ugnay sa Diyos. Habang marami ang nakakita ng isang batang pastor na walang karanasan, alam niya ang kanyang sarili na suportado ng banal na kapangyarihan. Iyon ang dahilan kung bakit nakaharap siya sa Colossus ng walang takot. Ngunit ang banta na kinakatawan ni Goliath ay ang dulo lamang ng iceberg. Ang mga higanteng ito ay hindi lamang mga pisikal na kaaway. Sila ay mga nilalang na nakalink sa isang nahulog na espiritual na nakaraan. Ayon kay Genesis 6, ang mga Nephilim ay lumitaw mula sa unyon sa pagitan ng mga anak ng Diyos.
isang sanggunian sa mga nahulog na anghel at kababaihan ng tao. Ang resulta, isang henerasyon ng mestizo, malakas sa lakas ngunit ganap na kabaligtaran sa plano ng pagtubos na iginuhit ng Diyos. Sa makatuwid, ang Biblia ay nagtatanghal sa kanila hindi lamang bilang mga mandirigma, kundi bilang mga espiritual na mga hadlang na dapat buwag sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa totoong Diyos. Maraming mga naniniwala ngayon ang nakikita ang kanilang mga problema bilang mga modernong higante, ngunit hindi nauunawaan na ang mga hamong ito ay may mga espiritual na ugat tulad ng Rifaitas. Ang kwento ni Goliath ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo lumalaban sa laman o dugo, tulad ng sinasabi ng Efeso 5:12, ngunit laban sa mga kapangyarihan at punong guro ng kasamaan. At dahil hindi nakasalalay si David sa mga espada o nakasuot, dapat din tayong umasa sa ating pananampalataya kay Hesukristo upang mapunit ang mga hadlang na kinakaharap natin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay perpekto sa ating kahinaan. At tulad ng isang batang pastor na natalo ang isang higante na may isang bato at isang panalangin, maaari rin nating talunin kapag ang ating kaluluwa ay sumasailalim sa gabay ng salita. Hindi tayo iniwan ng Biblia na mag-isa sa labanan. Ito ay nagbibigay sa amin ng mga pangako. Pinalakas tayo ng banal na espiritu at pinangangasiwaan tayo patungo sa tagumpay na nasakop na ni Kristo. Ang Goliath, gayunpaman mahusay, ay walang higit sa isa sa marami. Inihayag ng teksto ng Biblia na mayroon siyang mga kapatid na babae at kamag, anak din. Sila ay isang species na minarkahan ng patuloy na hamon sa soberanya ng Diyos. Gayunpaman, wala sa kanila ang nanaig, at ito ay nagpapakita sa amin ng isang bagay na malalim. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga kaaway ang itinaas, kung lumalakad tayo sa pananampalataya at sa ilalim ng saklaw ng Diyos ng Israel, walang maaaring mapanatili. Tulad ng isang banal na layunin ni David, mayroon ka rin. At ang bawat higante na bumangon laban sa iyo ay isang pagkakataon para sa Diyos na ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan mo. Ang bawat labanan ay isang paanyaya na lumapit kay Jesus, na higit na umaasa sa kanyang presensya upang mapagkakatiwalaan ang kanyang mga pangako. Ngunit ang kwentong ito ay hindi nagtatapos sa isang nakahiwalay na tagumpay. Sa kabilang banda, ang sumusunod ay mas malalim. Dahil pagkatapos bumagsak si Goliath, ang kanyang mga kapatid ay hindi na natili sa mga kamay na tumawid. Ang kaaway ay hindi madaling sumuko kapag nakikita niya ang isang tao na bumangon ng pananampalataya. Sa makatuwid, ang susunod na kabanata ng sagradong kwentong ito ay humahantong sa amin upang makilala ang isa pang higante, isang kinatakutan na tinawag na Isbibenob, na humingi ng paghihiganti at nanganganib sa buhay ni David. Ang nangyari, sa kalaunan ay inihayag hindi lamang ang kapangyarihan ng kaaway, kundi pati na rin ang kahalagahan ng pagiging napapaligiran ng mga tao ng pananampalataya, kalalakihan at kababaihan na may hawak na tabak kapag nabigo ang ating mga puwersa. Malalaman natin kung ano ang nangyari sa halos nakalimutan na bahagi ng Biblia. Kapag pinag-uusapan ng mga higante sa Biblia, madalas na naisip na sila ay mga simbolikong figure o pampanitikan. Ngunit ang katotohanan ay ang pinagmulan nito ay malinaw na inilarawan sa mga banal na kasulatan at nagpapakita ng isang espiritual na katotohanan na kakaunti ang maglakas, loob na galugarin. Sa Genesis 6:1-4, natagpuan namin ang isang daanan na nagdulot ng mga debate sa loob ng maraming siglo. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga anak na babae ng mga tao ay maganda at kinuha nila ang mga kababaihan para sa kanilang sarili na pumili sa lahat. Ang resulta ng unyon na iyon ay ang Nephilim, isang lahi ng mga higante, nilalang ng mahusay na tangkad at supernatural na kapangyarihan. Ngunit ang pinakanakakagambala ay hindi ang laki nito, ngunit ang espiritual na kalikasan nito. Hindi lamang sila tao, sila ang bunga ng isang katiwalian sa pagitan ng celestial at sa earthly, isang ipinagbabawal na halo na direktang hinamon ang kabanalan ng plano ng Diyos. Simula noon, ang mga nilalang na ito ay kumakatawan sa isang patuloy na banta sa mga tao ng Diyos, na lumilitaw sa mga pangunahing sandali ng kasaysayan ng Biblia bilang mga hadlang na maaari lamang talunin sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya.
Isipin sandali ang epekto ng pamumuhay sa isang lupain kung saan lumakad ang mga nilalang na ito sa mga kalalakihan. Nakita sila ng ilan bilang mga menor de edad, demigod na mga Diyos, kahit na sinasamba ng mga paganong mamamayan na hindi alam ang katotohanan ng nag-iisang Diyos. At hindi lamang ito dahil sa kanyang pisikal na lakas. Inilarawan ng mga sinaunang kwento ang mga ito bilang mga may hawak ng nakatagong kaalaman, advanced na teknolohiya para sa kanilang oras at mahiwagang kasanayan. Ito ay umaangkop sa inihayag sa amin ng Biblia tungkol sa mga nahulog na anghel. Mga nilalang na nilikha ng kapangyarihan at karunungan, ngunit nagpasya na maghimagsik laban sa Diyos. Kapag halong may sangkatauhan, nahawahan sila hindi lamang ng dugo, kundi pati na rin ang kultura at espiritualidad ng buong henerasyon. Sa gitna ng lahat ng iyon, palaging pinalaki ng Diyos ang kanyang mga lingkod tulad ni Noe, Abraham, Moises at David upang harapin hindi lamang ang mga pisikal na higante kundi sa mga ideolohiya, idolo at istruktura na itinanim ng mga nilalang na ito sa mundo. Ang epekto ng mga giants ay hindi limitado sa lumang tipan. Ang espiritual na pamana nito ay nagpapatuloy hanggang ngayon na nakikilala bilang mga ideolohiya na taliwas sa pananampalataya, mga istruktura ng kasalanan, mga sistema ng kuryente na pinahihirapan at sirain ang pag-asa ng mga tao. Sa makatuwid, ang pag-unawa sa pinagmulan nito ay susi sa pag-unawa kung paano nagpapatakbo ang kadiliman sa ating panahon. Itinuro sa atin ni Hesukristo na maging matalino bilang mga ahas at maamo, bilang mga kalapati, Mateo 10:16, at nagpapahiwatig ito ng pagkilala sa mga espiritual na ugat ng mga hamon na kinakaharap natin. Ang Biblia ay hindi isang libro ng mga sinaunang kwento. Ito ay isang buhay na gabay na nagpapakita sa amin kung paano haharapin ang mga puwersa na, kahit na hindi nakikita, ay tunay na tulad ng mga higante ay nasa panahon ni David. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman o dugo, ngunit laban sa mga espiritual na host ng kasamaan, at kailangan natin ang kompletong sandata ng Diyos upang labanan. Mga taga-Efesos 6:11-13. Ngayon maraming tao ang nahaharap sa modernong higante sa anyo ng pagkalumbay, pagkagumon, traumas, kawalan ng paniniwala o kawalan ng layunin. Ngunit tulad ng mga sinaunang Rephites, ang mga laban na ito ay mayroon ding isang espiritual na pinagmulan. Sa makatuwid, kapag ang isang tao ay sumusubok na talunin ang kanilang mga pakikibaka lamang sa lakas ng tao, siya ay nagsusuot, nabigo, at kung minsan ay nawawala ng pananampalataya. Ngunit kapag siya ay lumingon sa Diyos, ibabad niya ang kanyang sarili sa salita at nagpasya na lumakad mula sa kamay ni Hesukristo, ang lahat ay nagsisimula na magbago. Ang panalangin ay nagiging isang malakas na bato, pag-aayuno sa isang matalim na tabak at purihin sa isang hindi mabubuong kuta. Kung nahaharap ka sa isang bagay na tila mas malaki kaysa sa iyo, tandaan ito. Ang mga higante ay maaaring maging malakas, ngunit ang iyong pananampalataya sa Diyos ay supernatural. At kung ano ang nagmula sa kalangitan ay palaging magkakaroon ng tagumpay sa kung ano ang rose mula sa paghihimagsik. Ang kasaysayan ng Nephilim ay hindi lamang isang misteryo sa Biblia, ito ay isang espiritual na babala. Ipinapakita nito sa atin kung ano ang mangyayari kapag ang kalooban ng Diyos ay hindi pinansin at bukas ang mga pintuan sa kanyang nahatulan. Ngunit naghahayag din ito ng isang bagay na maluwalhati, na hindi mahalaga kung gaano kalaki ang mga kaaway, palaging pinapanatili ng Diyos ang isang tapat na nalalabi, isang henerasyon na tumataas ng may pananampalataya at sinisira ang mga sinaunang sumpa. At kung ano ang susunod sa sagradong kwentong ito ay isang halimbawa nito. Dahil pagkatapos ng pagbagsak ng Goliath, ang isa sa kanyang mga kapatid ay hindi nagbitiw. Ang kanyang pangalan ay Isbi-Benob, isang higanteng uhaw sa paghihigante. At kung ano ang nangyari nang harapin niya si David ay nagtuturo sa amin ng isa sa pinakamalakas na aralin tungkol sa espiritual na pagkapagod at ang pangangailangan na mapapalibutan ng mga taong naglalakad din kasama ang Diyos. Kasama ako upang matuklasan kung ano ang nangyari. Ang kwento ni David ay hindi nagtapos sa pagbagsak ng Goliath, tulad ng iniisip ng marami. Pagkalipas ng mga taon nang si David ay hari na, kasama ang kanyang katawan na may edad na ng mga digmaan at responsibilidad ng pamumuno, nahaharap niya ang isa sa mga
mapanganib na sandali ng kanyang buhay. Hindi ito isang hukbo o isang hari ng kaaway na nagbabanta sa kanya, ngunit isang higanteng may maliit na kilala, ngunit puno ng madilim na layunin, Isbi-Benob. Ang mandirigma na ito, ayon sa 2 Samuel 21:15-17, ay isang direktang inapo ng Rephaitas at determinado na maghiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Goliath. Nakasuot siya ng 3 kilong tanso na tanso at isang bagong tabak na parabang siya ay hinuhulaan lalo na upang patayin ang pinahiran ng Diyos. Sa oras na iyon, si David ay hindi ang batang pastor na puno ng enerhiya, ngunit isang pagod, mahina na tao. Ngunit puno pa rin ng pananampalataya, at ito ay kung saan ang kwentong ito ay naghahayag ng isang malalim na katotohanan, kahit na ang pinakamalakas na pangangailangan ng tulong. Si David, ang parehong nagbaril kay Goliath na may isang bato at gabay ng Diyos, ay mahina na ngayon, halos natalo. Si Isbi-Benob ay nag-cornered sa kanya at tila ang lahat ay magtatapos doon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang tapat na tao na puno ng halaga at parehong pananampalataya na ipinadala ni David sa mga nakaraang taon. Abisai, ang kanyang pamangkin. Nang walang pag-atubili, hinarap ni Abisai ang higante at pinatay siya na nai-save ang buhay ng hari. Ang batas na ito ay hindi lamang isang sandali ng lakas ng loob, ngunit isang malakas na representasyon kung paano ang pananampalataya ay maaaring dumami at ilipat. Si David ay naghasik sa kanyang mga tao ng isang malalim na tiwala sa Diyos, at sa oras na wala na siyang lakas upang itaas ang kanyang tabak, ito ay ang binhi na humawak nito. Itinuro sa atin ni Hesukristo na ang pinakadakilang pag-ibig ay ang magbigay ng buhay para sa mga kaibigan, Juan 10:13, at nabuhay ito ni Abisai ng mga katotohanan, hindi sa mga salita. Matapos ang labanan na ito, ang mga sundalo ni David ay nagtipon at gumawa ng isang solemne na pangako. Hindi ka nalalabas sa amin upang labanan, upang ang lamparan ng Israel ay hindi lumabas. 2 Samuel 21:17. Ang parira lang ito ay naglalaman ng isang malalim na paghahayag sa espiritu. Si David ay hindi lamang pinuno ng militar, siya ang espiritual na ilaw ng isang bansa. Ang kanyang koneksyon sa Diyos, ang kanyang pagnanasa sa panalangin, ang kanyang puso ay sumuko sa banal na kalooban. Lahat na naging mas mahalaga kaysa sa anumang tabak o diskarte. Sa ating buhay may mga oras din na kailangan nating kilalanin na ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang nag-iisa ang lahat. Minsan ang pinakadakilang halimbawa ng pananampalataya ay pahintulutan ng iba na mapanatili tayo, manalangin para sa atin, na itaas tayo kapag nahuhulog tayo. Hindi tayo tinawag ng Diyos na lumakad mag-isa. Ang pamayanan ng pananampalataya, ang simbahan, ang espiritual na pamilya ay bahagi ng banal na disenyo upang maaari nating pigilan ang mga pag-atake ng kaaway ng magkasama. Ang kwento ni Isbi-Benob ay nagtuturo sa amin na hindi nakakalimutan ng kaaway. Kapag buwagin mo ang isang higante, kapag nagpasiya ka ng pananampalataya, kapag sinira mo ang isang espiritual na kadena, magkakaroon ng reaksyon. Ang tinieblas ay hindi mananatili gamit ang mga kamay na tumawid. Ngunit narito ang susi. Kung mananatili ka sa salita, kung hindi ka nag-disconnect mula sa piling ng Diyos, kung panatilihin mo ang iyong pananampalataya kay Hesukristo, gaano man karami ang darating, hindi ka mag-iisa. Halos namatay si David, oo, ngunit hindi siya natalo. At ang pinakamakapangyarihan ay ang kanyang pamanaay na ilipat na. Ang kanyang katapangan, ang kanyang papuri, ang kanyang pakikipag-ugnay sa Diyos ay naiimpluwensyahan ng bagong henerasyon. Sa makatuwid, huwag maliitin ang iyong inihasik ngayon. Ang bawat panalangin na ginagawa mo, ang bawat taludtod na ibinabahagi mo, bawat kilos ng pag-ibig na ginagawa mo sa pangalan ng Diyos, ay bumubuo ng mga higanteng espiritual na babangon kapag hindi ka na makakaya. At kung sa palagay mo ay natapos ang kwento dito, ikaw ay napakamali. Dahil ang Isbi-Benob ay hindi ang huli. Si Goliath ay may iba pang mga kapatid, iba pang mga higante na nauuhaw sa digmaan. Ngunit isa-isa ay nahuhulog sila, hindi sa puwersa ng isang solong tao, ngunit sa pamamagitan ng kolektibong pananampalataya ng isang tao na sinanay sa katotohanan ng Biblia at ginagabayan ng pagkakaroon ng kataas-taasan. Sa susunod na kabanata,
Sasalubungin natin ang iba pang mga mandirigma ng kolosal. Ang ilan ay may mga supernatural na pagpapapangit, lahat ng mga inapo ng Refaitas, lahat ay natalo ng mga kalalakihan ng pananampalataya. Ang matutuklasan mo sa ibaba ay hindi lamang mapapalawak ang iyong espiritual na pangitain, ngunit ipapakita sa iyo na walang higanteng ito ay masyadong mahusay para sa Diyos na nakikipaglaban sa iyo. Matapos ang pagbagsak ng Goliath at ang pagkatalo ng Isbibenob, maaaring isipin ng isa na tapos na ang banta. Ngunit ang Biblia ay nagpapakita ng isang nakakagulat. Si Goliath ay hindi nag-iisang anak. Mayroon siyang iba pang mga kapatid, napakalaking mandirigma. Lahat ng mga inapo ng Refaitas. Lahat ay minarkahan ng parehong madilim na layunin. Tutulan ang mga tao ng Diyos. Sa Mayang Samuel 31, 18-22 at 1 Chronica 20, 1Q8, natuklasan namin na maraming mga pag-aaway sa pagitan ng matapang na Israel at mga higanteng ito. Ang isa sa kanila ay pinatay ni Elhanan, anak ni Haare-Oregim de Belen. Ang ilang mga sinaunang teksto ay nagsasabi na ang higanteng ito ay tinawag din na Goliath, na nakabuo ng mga debate sa pagitan ng mga scholar. Ngunit ang pangunahing punto ay ito. Ang pangalan ay hindi mahalaga. Lahat sila ay kabilang sa parehong tiwaling espiritual na ugat, at lahat ay natalo ng mga kalalakihan na lumakad ng may pananampalataya, hindi sa kanilang pisikal na lakas, kundi sa kanilang buhay na koneksyon sa Diyos. Ang bawat higante ay kumakatawan sa isang tiyak na hamon, isang kakaibang espiritual na balakid. Ang isa sa kanila ay may 6 na daliri sa bawat kamay at sa bawat paa. Isang pagpapapangit na hindi lamang ginawa nitong pisikal na pagpapataw, kundi pati na rin isang simbolo ng isang bagay na hindi likas, isang pagbaluktot ng orihinal na disenyo ng Diyos. Ito ay pinatay ni Jonathan, pamangkin ni David, na bumangon na may parehong espiritu ng mandirigma at ang parehong pananampalataya na nagpakilala sa kanyang tiyuhin. At ito ay kung saan nakikita natin muli ang kapangyarihan ng mana sa espiritu. Si David ay nabuo hindi lamang mga mandirigma, ngunit ang mga alagad, mga kalalakihan na natutong umaasa sa Panginoon sa lahat. Ang tagumpay na ito ay hindi isang produkto ng pagkakataon, ngunit ang bunga ng isang buhay na nakatuon sa salita, sa panalangin, upang purihin. At ito ay nagsasalita sa amin ngayon. Kung ano ang ating inihahasik sa espiritual sa ating pamilya at sa ating pamayanan ay maaaring magtaas ng mga higante ng pananampalataya na nagwawasak sa pinakakinatakutan ng mga hadlang. Ipinapakita sa amin ng Biblia na ang mga higanteng ito, bagaman dumating sila na may pisikal na lakas at mabibigat na armament, ay hindi tumanggi sa harap ng autoridad ng Diyos na ipinakita sa kanilang mga lingkod. Ito ay isang espiritual na susi sa ating pang-araw na buhay. May mga sitwasyon na tila walang talo, mga sakit na paulit-ulit sa pamilya, mga pattern ng kahirapan, pagkalungkot, bisyo, sirang relasyon. Sila ay tulad ng mga kapatid ni Goliath, tahimik, ngunit patuloy na mga kaaway. Ngunit kapag nagpasya tayong lumakad ng mahigpit kasama si Hesukristo, puna ng ating sarili ng kanyang salita, at palibutan ang ating sarili sa mga tao na naghahanap din ng Diyos, kung gayon ang imposible ay nagsisimula na mangyari. Ang bawat panalangin ay nagiging isang espiritual na pag-atake, ang bawat kilos ng pananampalataya sa isang sibat na nagwawasak ng lakas. At tulad ng natalo nina Elhanan at Jonathan sa mga giants, maaari rin nating masira ang mga siklon na may mga henerasyon na pinahihirapan. Ang isa pang makapangyarihang katotohanan na natutunan natin mula sa mga kwentong ito ay ang Diyos ay hindi gumagana sa malungkot na bayani. Nagtaas siya ng mga koponan, pamayanan ng pananampalataya, mga pamilya na espiritual. Hindi nag-iisa si David. Ang kanyang pamana ay dumami. Ang bawat higante na nahulog pagkatapos ni Goliath ay binaril ng isang taong natutunan sa kanya, na nakakita sa kanya na sumasamba, nakikipaglaban, umiiyak at nagtitiwala. Inaanyayahan tayo na mag-isip. Ano ang itinuturo natin sa ating buhay? Ang ating pananampalataya ba ay nagbibigay inspirasyon sa iba na bumangon? O nabubuhay ba tayo ng isang nakahiwalay na espiritualidad nang walang impluensya sa ating henerasyon? Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 22:6,
Inutusan na niya ang bata sa kanyang paglalakbay at kahit na siya ay matanda na hindi siya aalis sa kanya. Ang pananampalataya na ibinabahagi natin ngayon ay nagiging isang tabak bukas at ang nakakagulat na bagay ay ang lahat ng mga higanteng ito, bawat isa sa kanila, ay natalo ng mga karaniwang tao tulad mo at ako, ngunit puno ng Espiritu ng Diyos. Itinuturo sa amin na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa mga pamagat o posisyon, ngunit sa aktibo at masunuring pananampalataya. Ngayon, kung ano ang makikita natin sa susunod ay lampas sa pisikal na kasaysayan ng mga giants. Papasok tayo sa isang mas malalim na antas ng espiritual, kung saan ang mga laban sa mga kaaway na ito ay nagpapakita ng isang kosmikong salungatan sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ng ilaw ng langit at ang pinakalumang kadiliman. Sa susunod na kabanata, matutuklasan natin ang totoong espiritual at makahulang kahulugan ng mga digmaang ito at kung paano ang mga matandang kwentong Biblia na ito ay patuloy na nagsasalita sa ating buhay ngayon. Maghanda dahil ang darating ay purong paghahayag. Ang mga laban sa pagitan ni David at ng mga giants ay hindi simpleng pisikal na pag-aaway. Sa likuran ng bawat bato na itinapon, ang bawat isa ay nagtaas ng tabak at bawat sigaw ng digmaan. Isang mas malalim na labanan ang nakipaglaban. Isang espiritual na digmaan sa pagitan ng mga tao ng Diyos at ang mga puwersa ng kadiliman ng ninuno. Ang mga Rephaitas ay hindi lamang mga tao na may mahusay na tangkad, ngunit ang mga simbolo ng pamumuhay ng isang nasirang espiritual na mana, kaaway ng kalooban ng Diyos. Sa tuwing nahulog ang isa sa mga higante na ito, hindi lamang isang tagumpay ng tao, ngunit isang makahulang pagpapahayag. Ang pananampalataya sa totoong Diyos ay may kapangyarihan upang buwagin ang mga masasamang istruktura na nakaugat mula sa mga henerasyon. Iyon ang dahilan kung bakit itinuturo sa atin ng Biblia na hindi sa hukbo o malakas, ngunit sa aking espiritu, sinabi ni Jehovah, Zacarias 1:6. At ang katotohanan ito ay pinipilit pa rin ngayon. Ang mapagpasyang laban ay hindi nakuha ng kalamnan o pera, ngunit may pananampalataya, panalangin at pagsunod. Nang harapin ni David si Goliath, ginawa niya ito ng isang pananampalataya na hinamon ang lohika. Siya ay isang binata na walang nakasuot, walang karanasan sa militar, ngunit sa isang bagay na hindi maiintindihan ng higante, isang alyansa sa Diyos. Ang eksenang iyon ay higit pa sa isang kilos ng lakas ng loob. Ito ay isang makahulang pagpapakita ng kung paano ang tunay na pananampalataya ay maaaring magbawas ng mga sistema ng kuryente. Sa tuwing may isang taong nagpasya na magtiwala sa Diyos sa kanilang mga kalagayan, ang parehong espiritual na kapangyarihang ito ay isinaaktibo. Si Jesucristo ay pumasok sa mundo upang masira ang mga hindi nakikita na kadena, upang ipakita sa atin na ang tunay na labanan ay laban sa mga estruktura ng kasalanan na nais kontrolin ang ating isip, ating pamilya at kasaysayan. Sa makatuwid, ang mga tagumpay laban sa mga giants ay may walang hanggang kahulugan. Ang bawat isa na bumagsak ay kumakatawan sa isang lakas ng kasamaan na buwag ng ilaw ng Diyos. Inihayag din ang kasaysayan ng Rephaitas na may mga labanan na hindi nagsisimula sa atin ngunit dapat nating tapusin. Marami sa mga higante na kinakaharap natin ngayon, mga address, traumas, takot, kawalan ng paniniwala, ay hindi nagsimula sa ating henerasyon. Galing sila sa aming mga ninuno. Tulad ng mga Rephaitas ay nagmula sa mga araw bago ang baha. Ngunit, tulad ng pag-angat ng Diyos kay David, maaari ka ring iangat ka upang maging huling link sa kadena na iyon. Sinabi ng Biblia sa Isaiah 54:17, walang sandata na hinuhulaan laban sa iyo ay umunlad, at ang pangakong ito ay totoo kapag nasa layunin ka ng Diyos. Ang iyong buhay ay may isang espiritual na timbang, isang banal na takdang aralin. Ang bawat higanteng kinakaharap mo ng pananampalataya ay isang hakbang patungo sa pagpapanumbalik hindi lamang sa iyong kasaysayan, kundi sa iyong buong pamilya. Ang bawat labanan na nanalo ay isang hula na natutupad. Ang digmaang espiritual na ito ay naghahayag din ng isang walang hanggang prinsipyo. Ang Diyos ay palaging sumasalungat sa pagmamataas at pinalalaki ang mapagpakumbaba. Ang mga higante ay kumakatawan sa pagmamataas. Pagmamataas, lakas ng tao. Kinakatawan ni David ang pag-asa, pagpapakumbaba, pananampalataya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nanalo.
At ang pattern na ito ay paulit-ulit sa buong Biblia. Tinalo ni Moises si Paraon na walang tabak. Si Joshua ay gumuho ng mga pader na may papuri. Iniligtas ni Esther ang kanyang mga tao ng pag-aayuno at panalangin. At tinalo ni Hesukristo ang kasalanan at kamatayan ay nakabitin sa isang krus. Ang Diyos ay kumikilos sa mga paraan na hindi inaasahan ng mundo. Sa makatuwid, kapag nagdarasal ka, kapag nabasa mo ang Biblia, kapag nagpasya kang magpatawad, kapag pinili mong mahalin ang iyong kaaway, nakikipaglaban ka sa mga espiritual na laban na mas malakas kaysa sa anumang pisikal na digmaan. Nakikilahok ka sa plano ng pagtubos na dinisenyo ng Diyos mula sa simula. At sa gayon naabot namin ang isang mas malaking paghahayag. Ang mga digmaan laban sa mga higante ay hindi lamang mga kwento ng nakaraan, ngunit ang mga nabubuhay na representasyon ng kung ano ang nangyayari sa espiritual na mundo ngayon. Hindi katinawag na tumakas mula sa mga giants, ngunit upang harapin sila ng pananampalataya ng isang David, kasama ang autoridad ng isang anak ng Diyos. Dahil kapag naglalakad ka kasama si Hesukristo, ang tagumpay ay nasiguro na. Sa susunod at huling kabanata, mauunawaan natin kung ano ang iniwan ni legacy na si David sa kanyang mga tagumpay at kung paano ang mga kwentong iyon ay patuloy na nakakaapekto sa ating buhay, na nagtuturo sa atin na nagsimula bilang isang pakikibaka sa isang bato na natapos bilang isang walang hanggang patotoonan kung ano ang magagawa ng Diyos sa isang tao na talagang naniniwala sa Kanya. Huwag tumigil ngayon ang pinakamahusay na darating. Kapag tiningnan natin ang buhay ni David, lalo na sa kanyang mga huling taon, naiintindihan namin na ang kanyang pinakadakilang tagumpay ay hindi pumatay ng mga higante, ngunit upang itaas ang isang henerasyon na alam kung paano ito gagawin. Ang kanyang pamana ay hindi buod sa mga laban na nanalo, ngunit sa pananampalataya na ipinadala niya sa pagnanasa sa Diyos na siya ay naghasik sa mga puso ng kanyang mga tauhan. Sa kabila ng pagiging may edad, naubos ng mga digmaan at responsibilidad ng paghahari, hindi nawalan ng koneksyon si David sa Diyos. At iyon ang talagang sumusuporta sa kaharian. Siya ay isang buhay na halimbawa na kahit na nabigo ang mga puwersang pisikal, ang pananampalataya ay nananatiling apoy na hindi lumabas. Itinuturo sa atin ng Biblia sa mga Gawatia 3:22 na si David ay isang tao ayon sa puso ng Diyos, at ang puso na iyon ay ang kanyang tunay na sandata. Sapagkat ang mga giants ay hindi lamang matalo ang mga espada, ngunit sa mga puso ay sumuko sa lumikha. Ang bawat isa sa matapang na tinalo ang mga kapatid ni Goliath ay may isang piraso ng espiritu ni David. Ito ay hindi mapang akit na lakas ng loob, ngunit isang pananampalataya na sinanay sa pagsamba, pagsunod at ganap na tiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang pananampalataya na iyon ay nabuo kapag nahaharap natin ang ating sariling mga leon at bear tulad ni David bago si Goliath. Ang mga ito ay ang mga nakatagong pakikibaka, ang mga nag-iisa na panalangin. Ang mga luha na ito ay nagbubuhos sa piling ng Diyos na naghahanda sa atin para sa mahusay na mga pampublikong laban. Bumuo din si Hesukristo ng mga alagad na may parehong pangitain. Hindi siya naghahanap ng maraming tao, ngunit nakagawa ng mga puso, handang sundan siya kahit sa krus. Sa makatuwid, ang pamana ni David ay hindi isang kaharian sa politika, ngunit isang espiritual na mana na lumilipas ng oras. At ngayon maaari kang maging bahagi ng parehong linya ng pananampalataya. Ang mga higante ay kumakatawan sa higit pa sa mga nakikitang mga kaaway. Ang mga ito ay mga simbolo ng patuloy na mga hamon, mga sinaunang pattern, espiritual na istruktura na naghahangad na ipataw ang kanilang sarili sa ating buhay at sa ating pamilya. Ngunit itinuturo sa atin ni David na ang bawat higante ay maaaring mahulog kung haharapin natin ang buhay na may pananampalataya sa Diyos na ginagabayan ng Biblia at pinalakas ng pakikipag-ugnayan kay Hesukristo. Iyon ang pinakamalakas na mana na maaari nating iwanan. Walang tigil na pananampalataya, isang buhay na nagbibigay inspirasyon sa iba na labanan ng kanilang sariling mga laban na may espiritual na katapangan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ngunit tungkol sa pagiging magagamit sa Diyos upang makilala na ang aming mga puwersa ay limitado, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay walang hanggan. Tulad ng sinasabi ng 2 Korinto 12:9, ang aking kapangyarihan ay perpekto sa kahinaan.
Iyon ang pangako para sa sino mang talagang sumuko sa banal na plano. Mahalaga rin na maunawaan na ang pamana ay hindi ipinadala lamang sa mga salita, ngunit may halimbawa. Hindi lamang nagsalita si David tungkol sa Diyos na buhay siya para sa Diyos. Ang kanyang mga awit ay isang parola pa rin para sa mga naghahanap ng ginhawa, direksyon at pag-asa. Siya ay hari, mandirigma, makata at sumasamba. At sa bawat isa sa mga facet na iyon, sumasalamin ito ng isang kabuuang pag-asa sa kataas-taasan. Ang kanyang buhay ay isang palaging paanyaya na magtiwala ng higit pa, na matakot ng mas kaunti, sumamba kahit nasa lambak ng anino ng kamatayan. Iyon ang uri ng mana na nagbabago ng mga henerasyon. At ikaw, ano ang iniiwan mo? Ang iyong buhay ay isang modelo ng pananampalataya o isang walang laman na relihiyosong gawain lamang? Tinatawag ka ng Diyos ngayon upang mabuhay, tunay na espiritualidad na mag-iwan ng isang bakas ng paa sa iyong tahanan, sa iyong simbahan, iyong mga kaibigan. At sa gayon ay tapusin namin ang bahaging ito ng paglalakbay, ngunit hindi ang kwento. Sapagkat ang nagsimula sa isang bato sa isang lambak ay nagtapos sa pagiging isang pamana na tumawid sa mga henerasyon. At kung magpasya kang lumakad kasama ang Diyos tulad ng ginawa ni David, maaari mo ring makita ang mga higante na nahuhulog, nabubuhay upang mabago at isang bagong henerasyon na tumaas na may apoy at pagnanasa kay Hesukristo. Ngayon alam mo na ang kwentong ito na nakalimutan ng marami. Handa ka ng mabuhay ng isang bagong antas ng pananampalataya. Ngunit una, hayaan akong ipakita sa iyo kung paano magsisimula, dahil ang darating ngayon ay isang paghahayag na maaaring magbukas ng iyong mga espiritual na mata sa paraang hindi mo naisip. At ngayon alam mo na ang makapangyarihan at nakalimutan na kwento. Sabihin mo sa akin, ano ang pinakamahirap na higanteng kinakaharap mo sa iyong espiritual na buhay? Nais naming malaman ang iyong karanasan. Ibahagi sa ibaba ang mga komento dahil ang iyong patotoo ay maaaring palakasin ang pananampalataya ng ibang tao. Huwag pumunta ng walang pakikipag-ugnay. Ang puwang na ito ay isang pamayanan ng pananampalataya at mahalaga ang iyong boses. Kung ang video na ito ay nagsalita sa puso, mag-subscribe ngayon at isinaaktibo ang kampanilya kaya hindi mo makaligtaan ang susunod na mga nilalaman na magbabago sa iyong buhay sa malalim na mga paghahayag sa Biblia at puno ng kapangyarihan. At huwag kalimutan na makita ang sumusunod na video na lumilitaw dito sa screen. Magsiwalat ako ng isa pang nakatagong misteryo sa Biblia na maaaring buksan ang iyong mga espiritual na mata tulad ng dati. Mag-click at magpatuloy sa araw na ito ng pananampalataya sa amin. Magkita tayo sa susunod na video. Ako ay isang frame at naway pagpalain ka ng Diyos.